So bago tayo mag-start, so bati muna tayo, no? So mali daw ang paglusob ng mga pulis, sabi ni Old School Pinoy. Paanong mali? Bakit abogado ba siya? Ano yung naging reference niya? Sabi ko sa inyo, mga utak biyayan eh. Alam niyo yung mali dito, yung mali kapag hindi dumaan sa proseso. O kapag pumunta doon yung isang batalyon na mga sundalo, mga pulis, tapos walang proseso, walang daladalang papeles, ayun po yung mali. Oh, ngayon ang nirereklamo nila bakit daw may mga dalang baril. Ang tanong, ginamit ba sa inyo? Ginamit ba yung mga baril na yan diyan po sa mga miyembro ni Kibuloy? Hindi naman ah. And actually, yung sinasabi nilang mapayapa, yung mga naging yung miyembro ni Kibuloy nung dumating po yung mga pulis, hindi naman ah. Nagkaroon ng komisyon na, ng komusyon na. O di ba? Kung meron mang mali dito, yung mali dito si Kibuloy. Bakit siya nanggagahasa ng bata? Baliktad yung utak talaga ng mga DDS na yan eh. Oh, gumawa ng kasalanan si Kibuloy. Umakyat sa korte yung kaso. Tapos nung hulihin na, yung may kasalanan pa ngayon, yung nanghuli. In the first place, yung may mali dito, si Kibuloy. Oh, bakit niya ginawa yun? Baliktad po yung utak ng mga DDS, di ba? Ayan kasi. Ayan kasi pag kulto ang pinopromote eh. Kulto kasi pinopromote nila mga kababayan eh. So mga kababayan, no? So bago tayo mag-start nga pala, gusto ko lang gawa ng reaction ito. So ngayon kasi, ang dami pa rin po kasing mga tao ang naniniwala at gustong maging presidente po si Sara Duterte. Actually, marami pa rin sila eh. Di ba? Sara Duterte for President Movement, no? Kita nyo, andyan pa yung dalawang kaibigan ko, no? Si Donna at si Kapiel. Ang inang Kapiel yan, no? So, yan. So, yan. So, ngayon mga kababayan, ang nakakapagtaka lang dito sa mga DDS, bakit kayo patuloy na sumusuporta kay Sara Duterte para maging presidente? Ngayon, ito yung punto natin ngayon mga kababayan eh. Ngayon po, ako naniniwala naman ako na dapang-dapa po ang pamilyang Duterte regarding po sa politika. At kasama po yan ang mga miyembro po ni Kibuloy na kaalyado din po ng mga Duterte. Okay. So ngayon, ano nang ginawa ni Sara ngayon? Pinagtanggol nyo ba? Okay. Pinagtanggol ba ni Sara Duterte ngayon itong si Kibuloy? Hindi nga, di ba? Ayan kasi mga kababayan ng problema kapag ang isang tao na katulad po ni Sara Duterte ay hindi po consistent tsaka medyo mahina po yung utak. Oh, dapat kasi mga kababayan kapag ang gusto loko-loko si Mima nag-super chat pa noon. Nag-testing ng super chat, 'di ba? Ang problema kasi dito mga kababayan, no. Okay, ang problema kasi dito kay Sara Duterte, hindi niya po kasi alam yung narrative niya. Ayun lang po talaga napansin ko eh. Kasi mga kababayan, kung talagang pinaglalaban talaga ni Sara Duterte yung narrative niya, dapat po consistent po ito. So ngayon, bakit gusto pa rin ng mga DDS itong si Sara Duterte na maging presidente? Eh hindi nga siya nakakatulong ngayon. Anong ginawa ni Sara Duterte ngayon? Wala, di ba? Wala. Tahimik. Tahimik. Tapos hanggang ngayon, ang gusto niya maging presidente yan. So, tingnan ninyo ah. So, kanina po, nakagulo na po lahat-lahat. Tahimik pa rin po yung Facebook account ni Sara Duterte. Ito lang siya oh. O Gawad Pilipino, Babae Ka Awards, Department of Education, Pasig City. O yan o, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Bahala kayo magkagulo, wala akong pakialam sa inyo. Eh samantalang ito yung sinabi niya dati oh. Sabi niya dito ha. Oh. Ito, kailan ba to? O March 11, 2024. O sabi niya dito no. Teka lang, dapat may ano yun eh, meron tunog yan eh. Den. May ganun pa yan eh. Oh, mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na issue ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network International. Syukran. hindi nga, di ba? Oh. So, ano na? So ngayon, nakita naman po talaga natin, kasi kunwari, no, ako si Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tapos, ito yung narrative ko, ipagtanggol si Kibuloy. Di ba?
protektahan yung pamilya ko sa ICC. Ang problema kasi ngayon, kung ipagpapatuloy pa ni Sara Duterte yung ganyang klaseng narrative, talagang dadapa siya dito. So, paano magiging consistent, no? Isipin nyo lang, no? Kung anong klaseng roller coaster ang gagawin ninyo para mapagpatuloy po yung narrative na pinaniniwalaan ni Sara Duterte tungkol kay Kibuloy. May kaso na. 'Di ba? Nagkalusuban na kanina. Kung kayo si Sara Duterte, mahirapan din po talaga kayong ipagpatuloy yung narrative po na yan. So ngayon, ang nakakapagtaka kasi dito, itong mga DDS na to, hanggang ngayon, obvious naman na talagang bubita si Sara Duterte, bakit gusto nyo pa rin maging presidente? 'Di ba? Ayan ang pinupunto natin dito eh. So, ayan lang mga kababayan, nadaanan ko lang to, no? So, dito tayo sa topic natin. Nadaanan ko lang to kasi hanggang ngayon, nagtataka pa rin po talaga ako. Sa kabila po ng pagiging tahimik ni Sara Duterte at sa kabila po ng no comment, di ba yung no comment nga na yan, kung tutuusin, may comment yun eh. Di ba? Pag kayo nag-comment kayo ng no comment, ibig sabihin nun, may comment pa rin kayo. No comment nga lang. Sa kabila nga po ng lahat ng mga to, bakit gusto nyo pa rin maging presidente si Sara Duterte? Na ito po yung pagkakataon na dapat manindigan ni Sara Duterte doon po sa mga DDS. Si Sara Duterte mismo, iniiwan kayo mismo, kayong mga DDS kayo. Di ba? Ito yan eh. Ito yung pagkakataon ni Sara Duterte para magpalakas ng loob sa mga DDS. Kasi nga po, di ba, dapang-dapa po talaga yung mga DDS ngayon. Tapos ngayon, wala, tahimik, no comment. Samantalang pinagtanggol niya dati si Kibuloy. Di ba? So, mag-isip-isip tayo ng konti, no? Kasi ako, mga kababayan, mas bibilib ako kay Sara Duterte kung ipagpapatuloy niya yung narrative niya. Hindi yung tahimik siya ngayon. So ngayon, ang nagbumukang tanga lang ngayon, yung mga DDS mismo. Di ba? Ito mga DDS na mismo nagbumukang tanga. Isipin ninyo, pinaglalaban nila na maging presidente si Sara Duterte sa 2028 at kahit ngayon. 'Di ba? Kahit ngayon. 'Di ba? Ang gusto nga nila, resign BBM, tapos si Sara Duterte maging presidente. Anong ginagawa ni Sara Duterte? Tumutulong ba sa inyo? Hindi nga, tumutulong ba sa kanila? Si Sara Duterte, hindi naman, di ba? So, napakaswerte naman ni Sara Duterte na wala siyang ginawa, nagpa-baby lang, tapos, ngayon, kapag naging successful, itong mga DDS na to, napatalsikin si PBBM, so, ang mangyayari, walang kahirap-hirap, si Sara Duterte, magiging presidente. Di ba? Wala talaga kayo sa katinoan. Hindi nyo man lang naisip yun na ano bang ginagawa ni Sara ngayon? Nakakatulong ba siya ngayon sa tatay niya? Nakakatulong ba siya ngayon sa maisog? Nakakatulong ba siya ngayon kay Kibuloy? Wala. Ayan sinasabi ko eh. Yan na, so nadaanan ko lang itong mga kababayan. So kayo naman sabi nyo nga po dito, dito po sa mga DDS po na patuloy po na gusto maging presidente si Sara Duterte kahit wala po siyang ginagawa. Wala, di ba? Wala siyang ginawa ngayon. Umupo lang, magpa-baby. Kapag naiipit, nagsusumbong sa tatay. So yun, no? So ito, pag-usapan na natin itong pinaka-topic natin. Panggulo nga lang yun si Sara eh. Okay?